May reliable system na ang frozen food business mo, Merchant Tree. Okay, dito sa point of sale ay makikita mo na agad lahat ng mga items mo. Pwede ka ditong gumawa ng iba't ibang mga variant katulad ng size, packaging, brand, type at iba pa. Pwede ka rin maglagay ng price tiers para sa mga reseller o wholesale. So for example, may umorder sa atin ng chicken longganisa. Proceed to payment ka lang, pili mo yung tamang payment method, kung cash, GCash, e-wallet at iba pa. Cash payment, for example, ang binayad ay 500. So automatic may change ditong lalabas na 320. Order details naman, pwede kang pumili ng iba't ibang order source. Pwede ka rin maglagay ng customer. Create order. Yun, ganun lang kadali. Makikita mo naman dito sa shift reading ang performance ng bawat shift. Kita mo dito ang lahat ng details, payments received, withdrawals o expense, cash in drawer at iba pa. Pwede ka maglagay ng expenses dito at maglagay ng cash in or cash out. Makikita mo rin lahat ng nabentang products, category nito at lahat ng quantity. Dito naman sa catalog ay makakagawa ka ng iba't ibang mga bundle. So for example, dito sa hotdog bundle promo, naglagay ako dito ng dalawang inventory item, cheese hotdog, regular hotdog na may tigisang quantity. So every time na may bibili ng hotdog bundle promo, ibabawas sa stocks itong dalawang inventory item. Pwede ka rin gumawa ng price tiers. For example, reseller, tsaka wholesale, pwede kang gumawa dito ng iba't ibang mga value at quantity. Dito naman sa sales orders ay makikita mo lahat ng transaction na ginawa mo. Pwede ka ritong gumawa ng mga partially paid or unpaid na mga orders. So click mo lang tong new, ilagay mo yung mga tamang details, transaction date, customer at iba pa. For example, nagbenta tayo dito ng beef siomai, 10. For example, ang payment status ay partially paid. So ang binayad niya lang ay 500. Save mo lang. So yan, partially paid. Kapag nagbayad na siya ng buo, pwede mo i-click tong mark as paid. Pero kung hindi pa siya nagbabayad ng buo, click mo lang tong payments, add payment ka lang. So for example, 500, GCash, add payment. So yan, makikita mo may remaining pa siyang 450. Dito sa more, you can download the invoice. Kung kailangan mo naman ng invoice, click mo lang tong more, tapos download invoice. Kung kailangan mo naman i-export ang lahat ng sales orders, pwede mo i-click tong more, tapos export. Dito naman sa inventory items, dito ka mag-monitor ng lahat ng inventory mo. Status nito, availability, incoming, reorder level, cost, at iba pa. Pwede ka rin mag-filter ng inventory sa bawat branch. Click mo lang tong filter, tapos stock location, Cavite branch, Manila branch, at Laguna branch. Makikita mo rin ang real-time performance ng business mo dito sa financial summary. Kita mo dito ang gross sales, net sales, gross profit, net profit, ang breakdown, sales by payment method, sales by category, gross sales breakdown, at ang ating expenses breakdown. Okay guys, ganun lang kadali gamitin ang Merchant Tree POS. Ang Merchant Tree ay pwede mong i-download sa Google Play Store or sa App Store. Pwede mong gamitin sa mobile, sa tablet, sa laptop, sa desktop at iba't ibang mga browser. At kung may tanong ka, pwede ka mag-message sa amin sa Merchant Tree Facebook page. Salamat!